May isang tanong na pinagdedebatehan right now ng maraming netizens. Ungrateful ba si Heidelin Diaz or naipit lang siya sa kontrata? Disclaimer, itong video na ito ay ginawa ko para hindi manghusga. Ipakita natin ang parehong panig at mga options for discussion. Ang goal natin ay maintindihan natin yung buong context. Hi there, this is Chingitan, your pambansang world coach. Usap-usapan ngayon ang issue tungkol sa dati na offer na free lifetime fuel ng isang gasoline station para sa Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Pero habang lumalalim ang usapan, mas maraming tanong ang lumalabas. Ano ba talaga ang nangyari? Reward ba to or sponsorship? Or may kasama siyang condition? Matapos ang manalo ng Olympic gold noong 2021 si Miss Heidelin Diaz, maraming kumpanya ang nagbigay po ng kusa ng rewards. May cash, condo, may lifetime supplies ng ilang brands, may negosyo na franchises. Sa pinaka-viral po ngayon, yung nag-offer po ng isang gasoline station na free fuel for life. Bakit ba lumabas to? Kasi nga marami nagsasabi nga ay Sana all kasi si Miss Heidelin may fuel because of the pangako. pero ayon sa pahayag ng kumpanya, ito po sabi na 2 years binigyan nila ng free fuel. Pagkatapos nito, natigil ang arrangement kasi pumasok si Heidelin sa ibang fuel company ng kontrata. So, ayon sa, again, nagbigay, hindi na daw pwedeng ipagpatuloy yung parehong setup dahil may conflict of interest. At dito na nagsimula ang debate online. Ito, may mga nag-react na mga netizens. Sabi, Ang tawag ng delikatesa, kahit sabihin mong free lifetime fuel, kung namamangka ka sa darong ilog, kahit anong business, titigil talaga sa arrival. Depende kung anong pinirmahan mo kontrata. pero may ibang netizens naman, iba naman perspective. Sabi ng isa, I thought it was a reward. You announce free fuel for life without talking first to the person kung gusto niyang i-endorse ang brand. Okay na, yung 2 taon, laki na rin ginhawa ng gasto sa gasolina, magpasalamat na lang sa gasoline station. so clearly, hati po ang opinion ng public. Ngayon, ito yung mas interesting na tanong Number one, kailangan, let's put everything into context. Again, konteksto, yung intelligent na pag-uusapan. And I want you to be involved in this and then so that we can get a consensus. Number one, reward ba talaga to? Kung reward siya, ang alam ko kung reward, no? Yung parang, uy, ang galing mo, may medalya ka. So, kung anong pinangako ko, walang bawian yun kasi walang kapalit. Hindi naman sinabi na, uy, endorsement to. Endorsement, talagang meron siyang kontrata. So, tipong simpleng pasasalamat ng kumpanya bilang isang national hero. Pero kung sponsorship naman, syempre, dapat may brand alignment just like what I'm talking about. Meaning, yung kontrata, ano yung in-stipulate, ano yung pinag-agrihan na walang conflict of interest, dapat, nakasulat dun. Yun yung sa side naman ng gasoline station. Kaya nga, meron pa isang angle dito Let's talk about the side naman of Heidelin. Si Heidelin, definitely, magiging hot item na siya during that time. Maraming brands ang lalapit. Do you agree? Type agree sa comment section kung nag-agree. Let's put yourself in the place of Heidelin. Kung hindi naman pala siya na official endorser at simpleng reward lang, pwede naman siguro siya. Lalo kung wala siyang ito binigyan ng lifetime fuel. Walang agreement, usapan lang, it's just natuwa kami. Walang string attached. So, dapat talaga, malinaw talaga, sisimula kung ito ba ay reward or brand endorsement. Sila nakakaalam niya. Dapat nga ang lumabas niyan yung papel. Papel na may pinirmahan ba, may pinag-usapan ba, may pinag-agrihan ba. Only the document will be able to say if may breach of contract or wala. Ngayon, gusto ko ibalik naman ang tanong sa iyo. Kung ikaw si Heidelin Diaz, let's say, may kontrata ka sa ibang oil company. Kunyari, sa original, may pinirmahan, sample tatanggapin mo rin ba yung free fuel mula sa competitor? Kung ikaw naman si Heidelin, nakatanggap ka na ng free fuel at kung may kontrata ka, tatanggapin mo ba? At kung ikaw ay nabigyan ng free fuel pero wala namang kontrata, wala namang agreement, kung ikaw si Heidelin, tatanggapin mo ba? Di ba? Nagigets nyo? Babalik na naman tayo. Pag reward, more or less, dapat walang kondisyon. Pero kung brand endorsement, dapat respetuhin kung ano ang pinag-usapan. So, sa totoo lang, marami pang detalye sa likod ng sponsorship na hindi natin alam. Contracts, clauses, brand conflicts, kaya minsan, hindi tayo pwedeng maghusga. Ay, wala namang gratitude yung tao na yan. Kasi hindi naman tayo kasama sa table. Usapang kontrata na yan. Kaya ikaw, after this conversation, ano sa tingin mo? Tama ba? O naipit lang si Heidelin sa kontrata or walang kontrata? O baka misunderstanding lang sa expectation? Comment your thoughts below. Gusto ko marinig ang perspective nyo para let's put a balanced conversation. Again, walang bashing, kundi intelligent conversation lang. Sana maliwanagan tayo at tatandaan, huwag kalimutan na mag-subscribe para sa tamang karunungan, tamang disiplina
ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.